Ang karugtong ng nakaraan, habang nakatanaw ang ating bida mula sa nagtataasan na mga gusali. Sa panahon na ang krisis pang-ekonomiya ay gumagana patungo sa sakuna. Walang mas magandang oras kaysa ngayon para sa mga bargain shopping. At habang nakatayo ito sa glass wall, sir, kumpleto na po ang preparations para sa business trip. Good. Umalis na tayo agad, sagot ng ating bida. Samantala, CIA Asia Intelligence Team 3. Nakatanggap lang kami ng report na si Daniel Zhang at si Robert Ryan ay nakipag-ugnayan sa LaGuardia International Airport. Pagkatapos gumawa ng gulo sa Hong Kong, mahinahon siyang pumasok sa bansa. Parang isang tusong fox, dapat ba natin siyang arestuhin? Team leader, sabi ng lalaki, hey bata, ganyan ka ba, kakalimot sa sitwasyon? Si Daniel Zhang ay kaibigan ni Robert Ryan, at si Robert ay isang solidong taga-suporta ng Demokratikong Partido. Hindi mo ba naintindihan ang ibig sabihin nun? Sabi ng tinawag na team leader. Sagot ng pinagpawisan na lalaki, na ang ibig sabihin nun, hindi siya dapat arestuhin, kundi protektahan. Ayaw mo ba ng promotion? Hindi po sir, itatak ko na po sa isipan ko yan. Samantala, sa New York LaGuardia International Airport, LGA, na-miss kita Robert, welcome, Mr. Daniel. Sino ba ang mga taong ito? Hindi. Pero bakit sa mundong ito? Bulong ng babaeng si Kay, napili ba ako bilang kasama para sa kanilang US business trip? Muling bulong nito, agad napansin ni Mr. Robert si Do-hee. Oh, Miss Do, good to see you again. Hi, sagot ng babae. Ang iyong fragrance, parang mas mahal kesa dati. Nakangiting sabi ni Mr. Robert, hahaha, Robert, you're always so charming. Sabi ni Miss Do-hee, at di ba sinabi ko sa'yo, ang pangalan ko ay Angela. Remember, haha, I'm sorry Angela, pero parang hindi ko pa yata nakilala ang taong ito. Sabay turo sa babaeng si Kay, siya ay isang may kakayahan bagong empleyado na aming na-recruit, mamahala sa mga pagsisikap sa tulong sa ibang bansa at sa loob ng bansa. Isang karangalan na makilala ka. Ako po si Joy Kim. Hahaha, parang mga magaganda at magagaling lang ang nagkukumpulan sa ating Mr. Daniel. Ikinagagalak kitang makilala Joy, at tawagin mo na lang akong Robert. Robert, sapat na ang pambabala mo, shall we get down to business? Nakangiting sabi ng ating bida, oo. Hinihintay tayo ni Jeff Donnelly, ng Chief Financial ng Forda. Excellent, let's go. Sa gusali, oh, Jeff, naghintay ka ba ng matagal? Robert, alam mo naman busy akong tao, let me introduce you. This is Daniel Zhang, isang Korean investor. Korean investor, ulit ng lalaki. Teka lang, hindi ba ikaw ang nag-invest? Business partner ko siya, sabi ni Mr. Robert, at sobrang interesado siya sa Forda. Ganun ba? Sagot ng lalaki na halata ang di pagkakagusto sa ating bida. Mr. Jeff Donnelly, busy rin akong tao. Sagot ng ating bida, ano, ang walang galang na ito, ang mayaman na yan, galing sa CFO ng Forda na nakikisaw-saw sa isang iskandalo na nakaraan. Hahaha, ano raw, bulong nito, kung nasa bingit ka ng bankrupt at ano ang gagawin mo? Hahawakan mo ba ang iyong ulo ng nakataas sa harap ng investor? Ano, sigaw ng lalaki, hindi rin masyadong magalang iyan. Mahinahon na sabi ng ating bida, wow, at kahit si Robert ay hindi kumikibo. Bulong nito, agad tumayo ang lalaki at pabaksak na inihampas nito ang dalawang kamay sa lamesa. At lumikha ito ng malakas na ingay, hoy, sinisiraan mo ako sa kumpanya. Sigaw ng lalaki, bakit sa tingin mo ba, ito ay isang insulto? Hindi mo ba kailangan ng pondo? Nakangiti na nangaasar na sabi ng ating bida, at maya-maya sumeryoso ito, may appointment ako sa finance team ng GN at Chrysler bukas, nagpaparaya ka ba sa kanila? Ha, hindi yun, ang ibig kong sabihin, nautal na sabi ng lalaki, siguradong may talento sa paglalaro ang boss namin, bulong ni Do-hee na napatingin sa ating bida, narinig ko ang chismis, naubos na ang liquid assets ng company. Totoo ba iyon? Sabi ng ating bida. Kapag na-corner ang isang kalaban, dapat matapang na ihagis ang mapagpas siya hakbang. Sambit nito sa isipan, napatingin si Mr. Robert sa ating bida,
ngunit hindi pa rin ito kumibo. Maging si Miss Joy Kim ay napatingin din, hindi. Hindi yun, paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Medyo nahihirapan kami dahil sa mortgage loan crisis. Pero para sabihin mo na ubos na tayo, ito ay isang insulto. Ang Forda ay ilang siglong at lumang kasaysayan, bahagyang sigaw ng lalaki. Kaya pala lihim kang nag-a-apply ng government bailout. Napahingal ito, at gulat na ng laki ang mata. Paano mo, hindi tinapos ang kanyang sinasabi at tumingin ito kay Mr. Robert. Huwag mong sabihin, Robert, ikaw agad nag-react si Mr. Robert. Jeff, hindi ako matalino gaya ng iniisip mo, kung ganyan ang tingin mo sa akin, wala na akong dapat pang sabihin. Maliban sa hatol ni Daniel na higit na mataas kaysa sa akin. At ngayon ko lang narinig ang tungkol sa bailout. Kung alam ko lang sana itinapon ko na agad lahat ng stocks ko. Sabi pa ni Mr. Robert, ito ay puro sa sarili kong katalinuhan. Natatawang sabi ng ating bida, so, ano gusto mo? Humihingi ka ba ng shares bilang investment condition? Naiinis na sabi ng lalaki, share, ngayon. Hahaha, ang mga biro ay maaaring nakakasakit kung masyadong malayo. Jeff, bibili ka ba ng Forda stocks na may kasamang pera ngayon? Ang Forda ay hindi babagsak ng ganoon kadali, nalampasan na namin ang hindi mabilang na crisis katulad nito at patuloy na mabubuhay. Madiin, at gigil na sabi ng lalaking si Jeff, oo. Sa tingin ko rin, kaya nga ako nandito diba, na inilahad ang dalawang palad nito. Na ang dating sa lalaki ay lalo itong naiinsulto. Teka nga, Robert, ano ba talaga ang gusto mo at ng upstart na ito? At ano ang gusto nyo makuha? Sabi ng lalaki, ibenta mo. Agad na sagot ng ating bida, ikaw, don't tell me na ibang branch na pagmamay-ari ng company namin ang habol mo, at hindi ang Forda. Sabi ng lalaki, hindi mo ba pinaplano na muling ayusin ang walang hanggan? Sagot ng ating bida, oh no, paano mo nalaman ang aming mga panloob na gawain? Galit na sumigaw muli ang lalaki, so, anong hinahabol mo? Iluwa ito, ibenta mo ang Volvo, sabi ng ating bida. Tumahimik ng ilang sandali, bago muling nagsalita si Jeff. Hoy, ang Volvo Forda ay para sa subsidiary at isang mahalagang affiliate. Nawawala ka na ba sa tamang pag-iisip? Hindi ito isang kumpanya na madaling namin maibenta, bahagyang huminahon ang boses nito. Parang hindi na dapat pang ituloy ang usapan natin ngayon, hindi kumibo si Mr. Robert, nakikiramdam ito, at tumungo ang ating bida, sinulyapan naman ni Dohi, ang ating bida, kung ganun, ikinagagalak na lang kitang makilala, Jeff, sino ba talaga ang lalaking ito, bulong ng lalaking si Jeff.